Yan. So what's up mga 4D, no? Meron tayong isang client na nagtatanong bakit daw nahihirapan umabante at umatras yung kanyang 4x4 Ranger Raptor, no? Kahit sa na-encounter din to ng mga 4x4 ng Wildtrak or Wildtrak, Ranger, Everest, lahat po ng 4x4 na merong rear locking differential. Ito kasi yung common cause nun sa ating rear locking differential. Kapag naka-on kasi yung rear locking differential, yan, click natin yung button, ito siya. Yan. So dito, pinagsasabay niya yung ikot ng gulong natin sa unahan. Sa likuran, sorry. Yung kaliwa, tsaka yung kanang gulong sa likuran. So, ang purpose nito for off-roading. For example, no, kapag nag-off-road tayo, maputik, yung kaliwang gulong natin is hindi makaahon, naguhukay lang siya or nabahura. So, ang gagawin niyan, kapag nilock mo yung rear locking differential, yung kanang part, tutulungan niya yung kaliwang part para makaahon doon sa doon sa pagkakabahura niya. So yun ang purpose niya. So ang disadvantage nito mga ka 4D, wag nating kakalimutan, kapag ginamit nyo to sa simentadong daan, no, kumakamot yung gulong natin, no, nahihirapan siya kasi pinipilit niyang magsabay yung ikot, no, yung dalawang gulong sa likuran, kaya mapapansin nyo parang nahihirapan yung makina natin. So yun lang mga 4D, pag na-encounter nyo na hirap umabante or hirap umatras, check nyo yung inyong rear locking differential. Ito siya, ito yung symbol niya, may lock siya. So yun lang mga 4D, no. Maraming salamat kung umabot ka sa video na to. Don't forget to like, share, and subscribe palagi, no, para palagi kang updated sa mga nilalabas nating Ford tips, no. Kung may mga katanungan kayo sa isip nyo regarding dito sa Ford next generation vehicle, comment down below lang po, sasagutin po natin lahat yan. Yun lang, maraming salamat. Don't forget to subscribe and like the hit button for more Ford tips.